Kakaibang pag-atake ang ginawa ng United States of America sa Iran. Hindi missiles, hindi fighter jets, hindi drones, hindi rockets. Kung ganon, anong pag-atake ito? Nagreklamo na ang Iran sa resulta ng ginawa ng Amerika. Maging ang China ay apektado sa estratehiyang ito. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 21, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. May kaugnayan pa rin ito sa gulong nangyari sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Hindi maikakaila na talagang napakalaki ng epekto ng mga missile strike na ginawa ng Amerika at ng Israel sa loob ng Iran. Pinalipad ang kanilang mga fighter jets, mga drones, rockets at hindi maikakaila na napakalaki ng pagkawasak sa loob ng Iran. Marami ring mga buhay ang nasawi, maraming mga infrastructures ang pinadapa, maging ang ekonomiya, hindi lang ng Iran kundi ng maraming bansa sa buong mundo kasama na ang Pilipinas dahil nagmahalan lahat ng mga produkto bunsod ng pagtataasan ng mga presyo ng gasolina at krudo. Pero ngayon, merong bagong paraan si President Donald Trump sa pag-atake sa Iran. Hindi missiles, hindi drones, hindi rockets, kundi economic sanctions. Tama ang inyong narinig mga kaibigan. Hindi pa gagastos ng malaking dolyar ang Amerika sa pag-ataking ito. Hindi rin maaapektuhan ang kalakalan ng iba't ibang bansa. Ayon kay President Donald Trump, we will not bomb you with missiles, drones, and rockets, but we will starve you. Ang tanong, paano ito gagawin ni President Donald Trump? Mga kaibigan, maraming mga bansa ang apektado dito sapagkat ayon kay President Donald Trump, lahat ng mga bansa na nakikipagkalakalan sa Iran ay papatawan niya ng sanctions. Ginamit ni President Donald Trump ang influensya ng Amerika. Hindi naman natin maikakaila na ang Amerika ay naging sentro ng kalakalan sa buong mundo. Maraming mga bansa ang umaasa sa kanila at dahil dito, ginamit ito ni President Donald Trump upang pataubin ng husto ang Iran. Ginamit niya ang mga bansa na nakikipag-alyado at nakikipagnegosyo sa Iran. Simple lang ang kanyang ginamit na paraan. Patawan ng sanctions ang mga bansang ito. Of course, dahil ayaw ng maraming mga bansa na nakikipagkalakalan sa Iran mawalan sila ng negosyo. Kaya mapipilitan silang hindi makipagnegosyo sa Iran upang ang sanctions na sinasabi ni President Donald Trump ay hindi tumama sa kanilang bansa. At upang patutuhanan ng ating sinasabi, sapagkat bawal dito ang gawa-gawa lamang, ayon sa ulat ng BBC, mismong si President Donald Trump ang nagsabi nito. Ganito ang kanilang headlines: Trump vows tougher economic measures on Iran and supporting countries. Maliwanag pa sa sikat ng araw na tinukoy ni President Donald Trump ang mga bansang sumusuporta dito. Now, alam ng buong mundo na merong dalawang bansa na nakikipagkalakalan sa Iran. Isa riyan ay ang China. Pangalawa ay ang Russia. Ngayon, ayon kay President Donald Trump, buhat nang magsimula ang mga sanctions na ipinataw sa Iran. Sa pagkakataong ito, eto na ang pinakamalaking sanctions na ipapataw ng Amerika sa Iran. Hindi pa ito nangyari kailanman sa Iran. Ayon sa mga eksperto, isang napaka-epektibong paraan ngayon ang ginamit ni President Donald Trump. Noong mga nakaraang gera nila, hindi maikakaila, maraming mga ballistic missiles ang binitawan ng Iran, mga drones, mga rockets at marami pang iba. Pero bakit
laging nakakabangon ang Iran at tila hindi ito nauubusan. Ayon sa mga eksperto, yan ay dahil sa kanilang kalakalan sa iba't ibang bansa. At kaya ito ngayon ang tinarget ni President Donald Trump para bang puno, mga kaibigan, tinanggal yung ugat upang hindi na ito makapamunga at nang sa ganun mamatay ang puno. Kaya ang atake ni Trump ay ang ekonomiya. Dahil kapag lugmok na lugmok sa kahirapan ang Iran at wala nang nakikipagnegosyo sa kanila, madaling mauubos ang kanilang mga missiles, mga drones, dahil wala na silang maipangtutustos sa pagsagawa nito. Dagdag mo pa riyan, mga kaibigan, ang napakahirap na sitwasyon sa Iran. Mahirap sila ngayon sa tubig, mahirap din sila sa kanilang pananalapi sapagkat marami na ngayong mga building sa kanilang bansa ang wasak na wasak. Maraming mga establishmento ang kasalukuyan pang sara dahil sa takot na baka ito ay muling matamaan ng pag-atake ng Amerika at ng Israel. At dahil dito, mga kaibigan, halos wala na ngang value ang pera ng Iran. At ito pa ang matindi, mga kaibigan, ayon sa ulat ng France 24, nagbigay pa ng banta si US President Donald Trump sa mga bansang aliado nito na nakikipagkalakalan sa Iran. Kasama ring binantaan ni President Donald Trump ang China at tahasang sinabi ni Trump na sumama sila sa kanilang kampanya para sa isang economic pressure para sa Iran. Nako, kapag ang China ay nadala ni President Donald Trump, napakalaking kawalan nito para sa Iran. Ang tanong ay tutugon kaya ang China sa panawagan ni US President Donald Trump? Gayong ang Iran at China ay magkaibigan at ang Amerika naman at China ay rival sa ekonomiya. Hindi natin alam kung ano ang mga sikretong pag-uusap ng panig ng Amerika at ng China. Sa kabilang dako, dahil sa mga ginawang ito ni President Donald Trump, nagrereklamo na ngayon ang Iran. Isang indikasyon na talagang talab na talab ang paraang ito ni President Donald Trump. Tinawag ng Iran na ang ginagawa ng US President Donald Trump ay economic terrorism. Pero ayon sa Iran, mabibigo raw ang Amerika sa planong ito. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. Mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. So paano, mga kaibigan? Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.